Representative Paulo Duterte, walang ghost project sa Davao. Handang ipaimbestiga ang 51 bilyong pesos budget. Alamin natin ang detalye ng balitan yan mula kay kapartner MJ Mondihar. Mistulang pa Davao ang biyahe ng House Infrastructure Committee o Infracom na siya nag-iimbestiga sa issue ng korupsyon sa flood control. Yan ang komento ng social media influencer na ito sa takbo ng investigasyon ng Kamara dito. Ang nakikitang ending, ipapahid sa mga Duterte ang anomalya kahit hindi sa Davao ang matitinding pagbaha kamakailan kundi dito sa Metro Manila, Luzon at iba pang mga lugar. Sa Infracom hearing, kinumpirma na mula 2020 hanggang 2022 ay tumanggap ng kabuuang 51 billion pesos na pondo ang Davao City 1st District ni Congressman Paulo Duterte. Sa mga panahong iyon, ang kanyang ama na si former President Rody Duterte ang nakaupong Pangulo. Nanindigan naman si Congressman Duterte na wala siyang tinatago at handa siyang paimbestigahan dito. Ayon sa kanya, nakalaan lahat ng pondo para sa mga proyektong nakikita, naitayo at nagagamit ng mga residente. Binanata naman ng kongresista ang liderato ng Kamara at iginiit na ginagamit ang pamilya Duterte bilang panakipbuta sa anomalya sa flood control. Dagdag pa niya, nasa mismo liderato ng Kamara ang dapat imbestigahan at hindi ang kanilang pamilya na wala naman raw kinalaman sa transaksyon ng kasalukuyang gobyerno. Nauna na yung tinanggi ng liderato ng Kamara na involved sila sa flood control anomaly. Samantala, sa kaparehong hearing nitong September 9, inihambing naman ng contractor na si Curly Discaya ang Marcos Jr. at Duterte administration sa korupsyon sa flood control. This only shows, Mr. Discaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022 lang po. Muli namang tinanong si Discaya ng kongresista dahil hindi makapaniwala sa kanyang sagot. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nanghihingi sa amin. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Sa huli ay nanawagan si Congressman Duterte ng transparency sa PBBM government. Anya, hindi dapat palitan ng drama, diversion at pagbibintang sa mga Duterte ang usapin at dapat ilabas ang katotohanan at panagutin ng mga sangkot sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondiha, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Samantala, investigasyon sa maanumalyang flood control projects hindi dapat haluan ng politika. Ayon sa political analyst, alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay kapartner Prince Tripoli. But if you will notice, Mr. Discaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Discaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ito lang po, sa 2022 lang po. Dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nanghihingi sa amin, di pa po. Wala po. Iyan ang naging palitan ng tanong at sagot ni 2nd District Batangas Representative Jervil Wistro at kontraktor na si Pacifico Curly Discaya II sa pagdinig ng House Infra Committee nitong Martes, Setyembre 9 patungkol sa manumayang flood control projects ng pamanaan. Tila gustong ilarawan ni Wistro na may ugnayan ito sa nagdaang Administrasyong Duterte dahil malaki ang naitala nitong revenue mula sa government projects mula 2016 hanggang 2022.
Maging ang 51 billion pesos infrastructure project sa First District ng Davao City mula 2020 hanggang 2022 ay natanong din kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sinagot naman ito ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte sa kanyang social media post at sinabing pilit na inililihis ng naturang komite ang issue sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Anya, ginagawang panikitbutas ng mga sangkot sa naturang anomalya ang kanilang pamilya. Para naman sa political analyst na si Professor Forlan Calinong, kung gusto talagang malaman ng pamahalaan kung sino ang nasa likod ng mga palpak na ghost flood control projects, hindi dapat ito haluan ng politika. I think it's best that we investigate the matter squarely without any political entanglement. No, if the issue is really about flood control, if the issue is really about corruption, then let's not add any more political color to that. No, especially kung wala naman talagang basis. Dagdag pa niya, hindi mapapanagot ang nasa likod ng anomalya kung lagi na lang nagtuturuan. When you try to select and you only try to pick people, you may be missing out on several other personalities na who knows could have benefited more from it. Kaya nga yung sinasabi ko, no, if we will be able to set aside politics, although corruption is definitely political, pero ang sinasabi ko rito, yung partisan politics natin, no, na ialis na natin yung framing ng Marcos against Duterte at mag-focus tayo talaga dito sa problema ng flood control na talagang may katiwalian, mayroon talagang mga pagnanakaw, may mga nawalang pera, may mga ghost projects. I think mas ma-appreciate ng taong bayan eh. Umaasa naman si Calino na sa buuing Independent Commission ni Pangulong Bongbong Marcos ay masasagot ang katanungan ng taong bayan kung sino ang dapat papanagutin sa manumalyang flood control projects. And I hope the Truth Commission that the President is forming will really be able to dig into this, no? Kasi itong Truth Commission na to, apparently, and I hope it will be more independent and impartial, hindi kagaya dito sa Kongreso, no? I really feel that Congress should not be doing this, although it's their constitutional mandate naman to perform this in aid of legislation. Pero the point is, how are you going to investigate this squarely if many of your members are also being dragged into the matter, into the issue? And same goes with the Senate. Nagsimula namang maungkat ang anomalya sa flood control projects dahil sa sunod-sunod na pagtama ng sama ng panahon na nagdulot ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako si Prince Tripoli, ang News Citizen Correspondent, SMN News. DZRD Sunshine Radio report. General Torres, sinibak dahil ayaw sumunod sa nakatataas ayon kay PBBM. Alamin natin detalye ng balita yan mula kay kapartner Paul Montibon. Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating PNP Chief General Nicolas Torre III ay tinanggal sa pwesto dahil sa hindi pagsunod sa direktiba ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ayon sa Pangulo, hindi sumunod si Torre sa mga direktiba ng NAPOLCOM na nag-aatas sa kanya na ibalik sa dating posisyon sina Lieutenant General Jose Melencio Nartates bilang Deputy Chief for Administration at Lieutenant General Bernard Banac bilang Area Police Command Western Mindanao Commander. Matapos ang ilang pag-uusap tungkol sa NAPOLCOM order, hindi pa rin sumunod si Torre, kaya nagpasya si Marcos na palitan siya bilang PNP Chief. Matatandaan sa kabila ng pagtutol ng NAPOLCOM, itinuloy pa rin ni Torre ang sariling balasahan sa mga matataas na opisyal ng PNP na kalaunan ay kinailangang ibalik dahil sa mga umano'y irregularidad. Ayon kay Marcos, malinaw kasi ang chain of command sa PNP at ang NAPOLCOM ang may kapangyarihang mamahala rito bilang civilian authority. Pinalitan si Torre ni Nartates bilang bagong PNP chief noong Agosto 25. Bagaman tinanggal si Torre sa pwesto, binigyan din ni Marcos na si Torre ay isang good police officer at may plano siyang bigyan ito ng bagong assignment. Naging kontrobersyal si Torre dahil sa kanyang mga naging aksyon sa PNP, kabilang na ang marahas na operasyon laban sa Kingdom of Jesus Christ kung saan libo-libong mga pulis ang lumusob sa mga religious compound ng simbahan sa Davao City para magsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Itinuturing din siyang pangunahing instrumento sa umunay illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands.
Bukod dito, naging issue rin ang kanyang pagdalo sa isang aktibidad sa Tugigaraw, sakay ng SUV na may blinker at convoy na isang pribilehiyo na nakalaan lamang sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report. At para sa huling balitang national, pagbabawal sa political surveys, tinalakay sa Senado. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Troy Gomez. Sa Senate Finance Committee hearing, inilahad ni Senador Rodante Marcoleta ang kanyang karanasan sa eleksyon kung saan malayo raw sa aktwal na resulta ang kanyang ranggo sa mga survey. I will have the basis now to tell na hindi reliable ang surveys. Nakakapagbigay nga ng mindset which is not good for the electorate. Dagdag pa niya, mas mainam na gamitin ang survey sa mga produkto at serbisyo kaysa sa politika. Pero kung lalaruin nila yung politika, kamukha anong nangyari. So, Mr. Chair, the question is, will you not look into possibility of not letting the surveys, kung ang pag-uusapan ay yung politika. Sa produkto na lang, okay. Ipaliliwanag naman ni COMELEC Chairman George Garcia na nagsimula na silang magpatupad ng regulasyon sa pamamagitan ng Task Force Respect. So, sinimula na po natin yung Task Force Respect and we're hoping that for the conduct especially of a major election like 2028, yan po, kaya po namin sila pinapunta lahat doon. Mr. Chair, sabi po namin, para ma-prevent yung pag-file ng case sa Supreme Court. Baka kasi sabihin na nagva-violate ang COMELEC ng freedom of speech because may decision na po before eh. Pero this time wala pong pumunta sa Supreme Court to question our resolution to regulate them. Bukas din ang COMELEC sa posibilidad ng pagbabawal ng political surveys 3 buwan bago ang eleksyon at inihikayat ang Kongreso na magpasa ng batas para tuluyang maresolba ang issue. Definitely consider that po. Kung kinakailangan enhance namin yung aming pong present regulation, we will do that. Pag-aaralan na rin po namin yung 3 months before the election. That is a very good suggestion. Maybe we can come up also with a piece of legislation para po hindi lang po COMELEC regulation, kung hindi may batas din to strengthen. Naniniwala ang mga senador na ang mas mahigpit na regulasyon o pagbabawal sa surveys ay makatutulong upang mapanatili ang patas na laban sa darating na halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.